ang tungkol sa makabagong teknolohiya. So, dirinig sa kaalaman natin na ginagawa natin ngayon, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya na mga gadgets. So, yan ang sa makabagong teknolohiya. So, bawat pamilya, minsan na lang siguro sa bawat pamilya ang walang mga cellphone sa kanilang bahay. So, ngayon, aalamin natin kung ang mga gadgets na ito ay kaaway ba o kakampi. Mayroon tayong mga pangkat, dalawang pangkat na siyang magbibigay sa atin ng kaalaman kung ang gadget ba ay kakampi, kung ang gadget ba ay kaaway. So, mayroon tayong positibong pangkat na siyang kakampi sa mga gadget. Mayroon din tayong negatibong pangkat na siyang kaaway ng mga gadget. Ang nasa positibong pangkat ay si Trexia Agajun Payan, si Iris Corrales, Gwyneth Manansala, Alea Ann Saragin, Stephanie Cervantes, at Ken Ivan Pulangkot. Yes! Ang nasa negatibong pangkat naman ay si Tricia Jean Paunil, Padma Ibrahim, Bonnie Jean Aliudin, Axel Janelle Soya, Rizal Marie Alinyon, at Christian Miguel Sakiran. So ngayon, sisimulan na natin ang ating diskusyon, ang ating debate sa gadget. Handa na ba kayo? Handa na po kami! Ang unang magtatalakay tungkol sa kakampi ba natin ang gadget ay ang pangkat ng positibo. Mahalaga ang cellphone o gadget ng bawat isa para madaling malaman ng ating pamilya kung nasaan tayo or okay lang ba tayo sa ating kinalalagyan ngayon. Kaya lang, nakakasira ito sa iyong pag-aaral. Pwede ka namang dalawin ng iyong pamilya hanggang sa marahanap paggamit ng telepono. Mahalaga ang gadget sa mga bata ngayon. Dito, nakakakuha sila ng leksyon dito sa mga bagong apps ngayon. Mas mahalaga ang gadget sa pag-aaral ngayon. Bakit? Ang FB, Twitter at Instagram nakakatulong ba yan? Ang paggamit ng gadget ay hindi naman siguro nakaka-addict kung ginagamit ito ng wasto at hindi inaabuso. Maaaring ma-addict ang isang bata sa gadget dahil inuubos niya ang kanyang oras at panahon niya dito. Hindi naman masama ang pagdala ng cellphone sa paaralan. Kaya lang ilagay sa tamang oras ang paggamit nito. Yes! Kaya lang nakakasira ang paggamit ng cellphone sa paaralan. Sa paaralan lalo na kapag nagsistudy ka. Inusis ka rin ito kapag nakaharap mo ang iyong cellphone at iba pang mga gadgets. Mahalaga ang gadget ngayon dahil kung may gusto sa sabihin ng pamilya na importante tapos ikaw nasa malayo, maaari nila ito gamitin ng gadget. Importante na ako gamit ng gadget pero nakakasama rin ito sa kinabukasan nila. Nakakaalam ko maramihan sa inyo ay may mga gadgets. Hindi niyo ito ginagamit. Saan tumatawag ang mga magulang niyo at kung walang gadget at nasa ibang lugar ang mga magulang niyo, anong gagamitin niyo? Mahirap kayo sa kapitbahay, hindi gumagamit din kayo ng gadgets. Oo, gumagamit na kami ng gadgets pero porket hindi kami sang-ayon sa gadgets ay pwede na itong dalhin sa paaralan o kahit saan. Dahil dito, sa palagi silang nakatitig sa gadget, pwede makasira sa mata at sa kanilang edukasyon. Hindi naman siguro kung ang lahat ng mag-aaral na gumagamit ito ay ginagamit dito sa wastong oras. Kung ako ang masusunod, hindi ko papayagan ng mga mag-aaral na madala ng cellphone sa paaralan. Oo, nagdadala kami ng gadget sa paaralan. Pero oras ng klase, sinasalin talaga namin ang aming cellphone dahil alam namin sa aming sarili na bawal maggamit ng cellphone kapag klase. Yes! Hindi, dahil
privacy at kinakailangan talaga ito. Porket may cellphone o gadget kami, di na kami nakikinig sa guro o sa aming mga magulang. Sa mga magulang lang naman namin ay madali kami mapunta kung saan kami pumunta, ay okay lang kami. Kailangan naman natin ang cellphone sa paaralan upang malaman ang pamilya natin kung ligtas tayo at kung saan nila tayo pupuntahan kung sakaling may nangyaring masama sa atin. Alam naman ng mga magulang natin na nasa ligtas tayo dahil nandito tayo sa paaralan. At hindi natin kailangan ng cellphone dahil may mga guro tayo dito. Porket meron tayo sa paaralan, ligtas na tayo. Hindi sa lahat ng oras ay ang ating mga guro ay nakatutok sa atin dahil marami silang trabaho na inaatupag at hindi lang ikaw at di mo sila yayan at karabantayan ka palagi. Yes! Sa lahat ng payo ng kanilang magulang, hindi na sila sumusunod dahil busy na sila sa katatrabaho nitong mga gadget. Makakatulong ito lalo na kung gusto mong makipag-ugnayan sa isang taong malayo sa iyo at magagamit mo ito sa oras ng sakuna. Kung hindi ito nakaka-epekto, bakit marami sila ang naaalis dito? Ang mga gadget ay hindi nakakasira kung ginagamit ito sa tamang paraan. Hindi naman lahat ng tao may gadgets addict na. Oo nga, wala nakalagay na pala sa palutuntinan ng paaralan na magdala ng gadget. Papayagan naman siguro kung gagamitin na sa tama. Kung ako ang masusunod, hindi ko papayagang magdala ng mga gadget ang mga mag-aaral dahil ito ay pwedeng manakaw o mawala at magkakaroon ka pa ng maraming Alam naman natin sa ito. Halimbawa, kung umalis ang nanay ko at hindi ko alam kung saan siya pumunta kasi hindi niya sinabi, paano niya malalaman? Yes! pwede ka naman magbilang ng cellphone sa mga guro natin pero hindi na kailangan magdala ng cellphone. Hindi naman siguro kasalanan ng gadget kung naaadik ang mga taong gumagamit nito. Kung lang naman ito makatulong upang mapadali ang mga bagay-bagay na gagawin natin. Sa paglilinis sa sabay, nakakatulong rin ba ang gadgets? Oo, nakakatulong ang gadget. Halimbawa, may emergency. Dahil ikaw lang mag-isa sa bahay. Paano ka makakain ng tulong kung wala kang gadget? Sino ang matatawagan mo? Hindi naman sa ganon. Bawal ang gadget pero dapat itong gamitin sa tamang lugar at oras. Napakahalaga kaya ng gadget ng bawat isa dahil kadalasan ng mga klase natin ay ginagawa sa internet. Kung meron kang cellphone at meron ka ding guro, sino pipiliin mo, ang cellphone mo o ang guro? Siyempre, ang guro, kasi siya ang tumuturo sa atin ng magandang asal at siya din ang gumagabay ng bilang pangalawang magulang sa ating paaralan. Yes! Alam naman namin na guro ang pipiliin nyo, pero hindi sa lahat ng panahon malalagay nyo ito sa tamang oras ang paggamit ng cellphone. Malalagay na ito sa tamang oras at hindi na abuso. Ang pagdadala ng mga gadgets sa paaralan ay nakaka-addict at dahil dito sa mga laro at na hindi na makikinig sa guro at mga hindi mo naman sabi nasa sayo lang yun kung makikinig ka o hindi. Kung magpapadala ka sa mga gadget, talagang sa kanya ka, kung iisipin mo na nandito ka sa paaralan, hindi mo aatupagin ang mga gadget na nasa sayo at isa-silent mo lang yan. Kung nakakasama ang gadgets, bakit kung may kinakailangan na i-research, saan ba tayo pupunta? Diba sa gadgets lang naman din? Hindi ka nakaka-addict ang gadget, pero kailangan mo rin dahil hindi mo kinokontrol ang iyong sarili sa paggamit nito. Sige, sabi mo, ipipusta mo ang bahay mo. Sige nga, labanan tayo sa leksyon natin sa loob ng klase. Kung meron kang natutunan sa cellphone mo at nilagay mo sa kukote mo. Malamang marami akong natutunan
tutulong sa akin. Kaya nga sabi ko ginagamit ang nila sa tamang panahon. Kaya namin binabawal ang gadget sa inyo kasi may pakialam kami sa kabutihan niyo. Itataas namin ang bandera ng positibo dahil alam natin ay mahalaga ang gadget sa pag-aaral ngayon dahil napapadali nito ang ating pag-aaral. Yes! Pinagmamalaki ko ang negatibo dahil alam namin na tama kami. Okay, maraming salamat sa bawat pangkat, sa inyong mga hungkay o sa inyong mga rason kung bakit ang gadget ay kaaway ba o kaya kakampi. So maraming salamat din sa ating punong guro, Ginoong Roberto P. Halalon, na nandito rin para makinig kung tama ba ang inyong mga dahilan na ang gadget ba ay kaaway o kaya kakampi. So sa palagay natin, ang gadgets ngayon ay may mga makitutulong at mayroon din hindi. Ang gadgets ay gagamitin natin sa tamang oras at sa tamang panahon. At kung ito ay ating ginagamit sa hindi tama, malamang ang negatibo ang iiral. Dahil ito ay nakakasira naman sa ating pag-aaral. Kaya ang gadgets, mga kabataan, ay dapat gamitin sa tama. Maraming salamat sa positibo. Yes! Maraming salamat din sa negatibo. At magandang hapon sa inyong lahat.